Pag-usapan natin yan kasama si BARM, Minister of the Interior and Local Government, Attorney Nagib Sinarimbo. Attorney Nagib, magandang umaga at maraming salamat po sa paghihintay. Bati muna, sir. Magandang umaga, Mon. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Opo, thank you again for sharing us your time kahit napakaaga po, attorney, no? Sir, unahin ko na sa lahat, ano po ba yung kahalagahan ng ginawa pong Local Legislative General Assembly ng BARM? Importante ko, Mon, yung General Assembly ng mga local legislative bodies natin. Dahil una, gusto nating marinig galing mismo sa kanila kung ano yung mga recommendations nila sa mga binubuong institutions of government sa BARM. Kasi institution building stage ho tayo, nagkaroon ho tayo ng local governance code, meron tayong electoral code at dinedefine na yung system ng election representation. Mahalaga hong marinig natin galing sa kanila dahil inaayos ho yung implementing rules ng mga ito. Pangalawa ho ay gusto rin nating makita nila ano naman yung legislative priorities ng Bangsamoro Parliament para huma-align natin yung parehong mga local legislative bodies at saka yung parliament sa region. And then, pinakita rin sa kanila yung mga programs for legislative bodies ng mga iba-ibang ministries base doon sa Bangsamoro Development Plan. So, nagkaroon ng pagkakataon na matingnan nila ito. And then more importantly, gusto talaga natin na magkaroon ng boses, consolidated itong mga vice mayors, mga members ng sanggunian magmula sa probinsya, sa city at saka sa munisipyo. Yun nga ho ang nakakatuwa ay si Pangulong Marcos mismo ang pumunta para una express yung support niya doon sa activity, lalo na yung long-term na support niya para sa Bangsamoro government. So, natutuwa ko tayo. Opo. Yun nga po, actually, bago siya talaga tumulak pa Amerika, sinamantala muna niya mapuntahan ito pong Legislative General Assembly, no, Local Legislative General Assembly ng BARM. At sabi pa nga po nga dyan ni PBBM, I quote, "We have made some false starts but we have come to some success." End of quote. Ano po kayang pakahulugan niyo roon, attorney? Opo. Pinahayag ho ni Pangulo kung paano naging mahaba at mahirap yung daan para mabuo natin yung Bangsamoro government, yung self-government o yung autonomy rito sa atin. At gaya ho nung sinabi niya, nung report niya, yung Intergovernmental Relations Body na siyang magpapatatag ng cooperation at saka coordination ng national government at saka Bangsamoro government agencies ay nabuo na lahat. Yung 7 na IGRB ay nabuo na at nakapag-meeting na. At marami ng issues na na-resolve doon. Kaya't malayo na ho talaga ang inabot nung push towards autonomy, lalo na ho doon sa aspeto ng kapayapaan sa region. And then now we are into institution buildings na talaga para hindi na daw talaga mag-iba yung direksyon maski na magpalit-palit pa ang mga tao na namumuno sa gobyerno. Ano pong susunod na gagawin o target po pagkatapos itong Local Legislative General Assembly? At kaugnay po ba nito, abot kamay na rin ba yung goals ng Bangsamoro transition? Because we understand we are still in the transition period. Sir, tama? Opo, tama ho yun. At importante ho doon sa transition period natin na mabuo yung mga institutions natin. Kagaya nung mga institutions doon sa consolidation at the level ng regional government ng different legislative bodies. So sa baba, paakyat doon sa region. Napag-uusapan nga ho kung paano mas marinig yung boses ng mga local legislative bodies sa level ng parliament. At paano naman bumaba yung mga legislations na nagagaling sa parliament para talagang ma-reflect yung local concerns ng mga kababayan ho natin. So, tama ho na yung transition, kakailanganin natin na mabuo yung mga institutions para magkaroon talaga tayo ng mas regular na gobyerno after ng transition. Opo. Sir, pwede ba akong dumako sa ibang topic lamang kasi po mainit pa rin usapin ngayon yung tungkol
sa leadership ng Maguindanao del Norte, no? Opo. Because we have an appointed governor, si Opo. Governor Makakua, at meron din po no na nag-take place naman who happens to be the Vice Governor of One Maguindanao na si Opo. Bay Fatima Aini Sinsuat. Ano pong Opo. latest, ano pong ano nyo dito? Something that you want to say? Especially, I think, ang SC naglabas po ng order na kailangan mag-explain si Vice Gov or Acting Governor as well na si Bay Aini Sinsuat. Tama po yun. Kahapon po ay pinablish na ng Supreme Court sa website nito yung panibagong decision niya rendered last Monday tungkol doon sa Maguindanao del Norte versus yung BLGF at saka yung ministry ho namin, yung Ministry of the Interior and Local Government. Yung decision ho ng Supreme Court, kung matandaan nyo dati, ay naglabas sila nung writ of mandamus compelling yung BLGF at saka yung ministry. Una, yung BLGF na i-process yung appointment ng treasurer na in-appoint supposedly ni Acting Governor Aini Sinsuat. Yun ho yung nilabas nila. Pero last Monday ay ni-reverse na ho ng Supreme Court yung ruling na niya earlier doon sa grant ng mandamos at sinasabi ng Supreme Court doon sa pagbabaliktad sa kanyang earlier na decision granting na mandamos na binabawi niya ito dahil meron ng supervening event at itong supervening na event na ito ay nag-render ng mutan academic yung earlier na issue doon sa kung sino ang governor ng Maguindanao del Norte. Ang supervening event ho ay yung pag-appoint ni Pangulo kay Governor Makakua bilang governor ng Maguindanao del Norte at yung pag-appoint din ni Pangulo kay Bay Aini Sinsuat bilang vice governor ng Maguindanao del Norte. At additionally, hindi rin kinontest na ni Bay Aini. In fact, nag-take na siya ng oath at nag-perform na siya ng mga functions. Kaya mutual academic na yung issue na yon. Dahil clearly, inabandon na ni Bay Aini yung claim niya doon sa governorship. Kaya ho, ang pangalawa ho na laman nung decision ng korte, ito medyo may kailangan nilang ipaliwanag, ay sa sinasabi ho ng Supreme Court na merong intentional concealment doon sa fact na siya ay nag-take na ng oath na-appoint siya bilang vice governor pero hindi niya ni-report sa Supreme Court. Dahil dito, na-misled yung Supreme Court doon sa naunang decision niya. Kaya ho pinagpapaliwanag sila on pain of contempt. Mukhang mahaba-haba pa rin palang usapin ito sa leadership po ng Maguindanao del Norte. Pero again, Attorney Nagim, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga ibinahagi po sa programa. Well noted po lahat. Thank you, sir. Opo, maraming salamat. Maraming salamat, Mon. Magandang umaga po. Magandang umaga.